Yes, mga igala, mayong adlaw ka na itong tanong. Welcome din sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, no? Holiday, bata karon? It's a holiday, mga katambayan, no? But anyways, padayon niya muna sa itong pagtrabaho na sa pag-inform sa inyo, with regard sa mga nahimong kasikas, no? Tambayan na ito ni mga kasikas sa itong palibot, no? Puna sa ito ng hisgutan, no? Karong panahon na. Anyways, mga katambayan, no? Karong unang hanig sa to ang panagtambay karon, no? Ato ang panubayan, no? Kaning nahitabo ay kaning mga update gikan sa to ang Davao City Water District. May gara kun asa na nasa mga bag-ong mga i-implementa, no? Karong sugod karong kuan September ato na nabalita, no? Kaning ginaingon nga sani paperless billing. Isa na sa mga kuan karon no bagong serbisyo karon sa kuan kun asa. Actually dako kay kuan po nindot po ni mga igala no nga kuan no in line with the kuan no sa tawagan ni kanang sustainable development goals nato no nga wala na kayo'y papel nga dapat magasto or magamit aning ato ang kuan no ani ato ang si tawag na aning ato ang palibot. So kung dapat gamay ra gid dapat siya kanang what I mean is dapat mabawas-bawasan nato no kay kasagaran baya sa mga kuano kasagaran baya sa papel mga kana made of trees baya no. So isa ni sa mga nindot nga kuan karon no sa tuang isa ni sa mga kuano nindot na move gikan sa tuang DCWD to na mag-paperless billing. And then of course mga igala, gi-anunsyo po ato pong kuno no, ato pong madungog karon no. Kini tawagan ni ato ang supply sa tubig no, nga ginatawag nga kanang unsa ni kaning unsa ni sani climate resilient ba ni? Climate resilient no nga bisag naidawat nga panahon nagyapon tay aga sa tubig. Pero not all the time, no? Dili pud tanan pong lugar pod diri sa Davao City pod nga naay aga sa tubig mo lang ginatutukan. And next mga guys katong proposal nga katong pagkuan sa bill katong i-suspend sa ang increase. So napod na nato kung mabasa no. Anyways mga katambayan, tanan na nga akong ginapangbanggit no, madunggan na ninyo no pinaagi sa ato ang kuano pinaagi sa tigpamaba sa DCWD na si Ma'am JC Duhay Lungsod mga igala. Atong paminawon. Yes, we're happy to announce that sa pagkakaroon we can claim that Davao City has achieved not ang ginatawag nato na climate resiliency in terms of water service. Kay ato ang napamatpud-an during the time of El Nino when every place in the country has been experiencing drought o water shortage. Ang Davao City has sa opposite no ang ato ang scenario, bunda kayo ta og supply. And even now that we're experiencing the rainy season, despite ato nga mga pagpahimangno na manganda during the time na sa gunsod ay kusog na pag-ulan because of the possible kaning reduced water flow kay naay turbidity, because of our groundwater naman nga available, halos dili siya mabati sa ato ang mga customers. Ang kuna ang effect no sa operation sa ato ang bulk water supplier. Ang ato na lang ginapaningkamutan karon is to sustain no ang kanang improvement na ato ang ginatagamtam, considering that out of our 250,000 plus na service connection na paghihapon nagpabilin na 5% na dili naga 24 hours ang ilahang water service. So diri naka-concentrate no ang ato ang efforts para kami pud sila maapil no sa kaning paglambo sa kaning ato ang water supply. Ongoing pud karon nato ang mga expansion efforts
para mas daghan sa mga taga Davao ang makadagamtam sa tubig gikan sa DCWD. And mo nang ato ang gi-extend no tong ato ang installment option na 500 pesos na new service connection fee until December 31, 2024, hoping na mas daghan pa na mga residential connections ang maingganyo na mga apply karong mga panahona sa ato ang buhatan. And we have lined up po na several programs to improve no ang ato ang frontline services. Isa sa ato ang ginabanner karon is ang kaning paperless billing. And in fact karong September magsugod ta na maghunong na ta og deliver og paper bill sa katong already registered sa ato ang text bill and email billing na services. And we will just announce no kung kanus apod ni siya applicable sa katibukan sa ato ang customers. Right now we're just giving time improving ang kaning application process para sa transition sa tanan nato pa na remaining na customers. Availing the paperless billing po, and paano po may support po ba or may mga programa po ba to help them as well po? With respect to the application or the receipt na sir, or everything, sige, answer na lang the two. As to the application, we made the application process very easy. In fact, we have been promoting the text bill for 3 years now. Gamay gud ang enrollment, siguro because we're using the online system. So, to encourage more customers and to consider itong mga dili kaayo techie, we have opened all platforms kung asa sila pwede mag-apply. So, they can just call, they can text, they can chat, they can just provide the account number and then also the mobile number para amoa siyang ma-reconcile. And then mangayo na lang mi og confirmation in the form of ID na lang yun sa account holder. So ipadala nila ang picture kung sa chat sila, dito na lang yun i-PM nila. And then kung siyempre nagtawag o nag-text, manghangyo na lang sila na ipa-email na lang kay Water District. So through all of these channels, remotely, pwede sila maka-apply. So kung namin gihapon to na mga methods, naagihapon to usual na walk-in. So all of our mga frontliners will process their application. In fact, pwede rin sila mo ato sa Water District na fill up og form og ihulog sa Dropbox just to make the application process much easier. With respect naman to the receipt of bill, we have to acknowledge na dili gyud tanan na ay email. Kung naaman, gamiton lang pa register sa Facebook niya makalimtan, no? So, ang ato ang gibuhat is that na ay option. Kung walay email, syaro wala kay mobile phone. No, naapod sila option na mag-text bill sila. In fact, ang mga residences gani gina-encourage na to. O even ka ng mga commercial establishment na dili kayo corporate ang setting like sari-sari store, vulcanizing, dito na lang sila sa text billing. Ang importante lang, either or pwede nila makuha ang information about their payment. Yes. So right now, no, out of the 255,000 service connections, naapa lang sa 70,000. So, layo pa dyan kaayo ang amuang tungusulod. Kay, dili siya ingon na kanang, kasi kung nilagi hapon ang paper bill, why is there like what I need you to transition to paperless. So we have decided na once and for all, mag-announce namin na mag-paperless na yun para ma-encourage yun na mag-enroll na sila. Panawagan sa mga gusto panawagan sa DCWD ngato sa mga ang mga subscribers na mo avail na sa paperless bill. Yes, we are advising all of our customers no na kung pwede to avail na either our text bill or email billing or both to know your monthly water bill.
we have made the transition much easier. We have opened all of our platforms para inyong nang ma-register ang inyong mobile number, ang inyong email, or both, para mo na ni ang channels na inyong gamitin to receive your water bill. Considering that the direction of DCWD is we will be going paperless. So this is our, to support our campaign, no, to make our services more efficient, mas dali ninyo madawat ang inyong water bill, and at the same time, in support po din sa ato ang effort dari sa ato ang syudad and sa nasod to reduce waste going to our websites. Katumagong 20%, ang schedule for implementation ato supposed to be in 2023. So, na-defer siya kay ang approval na dawat naman gud nato pagka December 2023. So, motong implement natin siya first quarter of 2024. And remember, 3-tranche kasi to nga implementation, and the 20% was the second. So, meaning, napatoy remaining na 10% out of the total 60%. Wherein ang 10% scheduled din siya to be implemented this year. So, we announced po last June that we will be implementing the last tranche last July consumption to be reflected as a August billing. Pero, gamay na lang to siya at 9.99%. So, we push through the implementation and explain na necessary yung kaayo siya so that we can already move forward kung ato ang mga projects. But, in hindsight, based ato the reports no, na adunay mga connections na nagsaka ang ilahang water bill, as they come, ato man nang gina-investigate. And majority sa naay complaints na nagsaka ang ilahang water bill, it's not because of the water rates adjustment. Minimal lamang kung kaayo siya. And the usual reason is that ni-spike siya, number one, naa siya after the meter leaking. So, muna naa siya significant spike na usually naalang sila sa 300 na himong tag 2,000, 6,000. Second reason naman, naa-adjust change in consumption pattern. Meaning, from the usual nila na 10 cubic ba or 15 cubic na consumption per month, ni-increase yun siya by 5 cubic or 10 cubic. So, natural, na-adjust increase sa ilahang water bill. Okay, thank you, ma'am. Dali naman, sampayin sa nako ni ma'am. The City Council, nakaabot na sa inyo, ma'am, no, na nag-request sila for kanang sitaw ka na postponement no, sa katong second tranche sa kaning increase. Kung say thoughts take sa water district? Yes. Actually, we were called sa council sometime in July, if I'm not mistaken, second week, to discuss no ang kaning necessity sa water rates adjustment in water district. Hoping na i-reconsider na mo ang implementation because of, I think, in paper it read na kanang dili na to isabay kay magsugod na ang klase and daghan pod na mga other utilities and pamalito na nag-increase. So we justified naman po yung reason behind nganong kailangan po yun na to i-implement na ang katong 9.99% karong July. Mainly because of the tranche, because number one, ang tranche implementation itself was already in effect, murag postponement po sa katong economic impact sa ato ang mga customers. If you imagine, if we implemented right away the 60% in 2022, dako kaayot jud to og financial impact sa mga customers, especially that we were just coming out from the pandemic. So motong the tranche implementation is already in effect, more or less a postponement. And then second, we also presented kung ato ang dynamics sa capital expenditure and operating expenditure from 2020 until 2023 and first semester of 2024. Ug napakita gyud nato kung sa ang epekto no sa kaning dynamics sa collection
expectation nato from our customers na minimal kaayo ang atuang increase sa operating expense kay nag-implement na taog austerity measure, and at the same time sa capex naman kung asa nato ginakuha ang atuang infrastructure development from around 1 billion in 2020 down to 200 million na lang in 2023. So unsay epekto ana, meaning daghan sa atuang expansion projects, development projects ang atua sang gi-hold off ang implementation para lang ma-manage nato ang atuang expenses. So in short, ma'am, the city council's request was not granted. Yes. Okay. So mo to mga higala no, ang pahayag ni Ma'am JC Duhay Lungsod no, with regards ato kung ipangbanggit kaganiyan. Nindot to siya mga katambayan no. Nindot to nga unsa ni mga move karon sa DCWD, but well daghan ang as always daghan ang dili dapoy mga tao dili napoy mga dili satisfied po sa serbisyo nila, pero mo nila mga move karon no, para mas mapanindot ang ilang serbisyo. Well, namin yun ang mga igala no, naman yun ay positive o negative yun sa kada butang diri sa kalibutan no. So well, unlike sa nahitabo sa laing laing lugar sa Pilipinas no, siguro makaingon ko nga better pa no, tapos makaserbisyo pa man gani ato ang gani atong DCWD sa ubang mga gani lugar kay diri sa Davao region no. So well, ana lang ginagid no, na lang gyud nga dili gid maabot pod sa serbisyo sa DCWD. Anyways, mga katambayan, balik kita man lang sa mga importante pahinumdum yato si Dianan. Balik kita mga katambayan dinhi sa to panag-uban sa tungtulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, kanang ato ning hisgutan na kay magdugay-dugay na pala kanang checkpoint na gipahigayon diha sa ato ba dapit sa may Davao International Airport, particularly na mapudgo diha na ang ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name nga simbahan, which is kabalo naman taon sa issue no, nanong diha gid daw magpahigayon og kanang checkpoint ang kining tawagan ang kaning ato ang Regional Mobile Force Battalion. Well, sa unang at first glance medyo makaingon nga murag na single out, pero murag dili naman ana ang karon no. Ambot lang ha, ay kabalo ko ay understand no sa mga na gibati karon diha no, kay murag daghan manggod og gud no nato nahitabo nga tong sa warrant of arrest no. Murag magduda na gid sila po diha no, and moto after a while gipag-move na lang ginila dito sa court kasi sa atbang man to mismo sa KOJC. And then niagi po ko dito mga katambayan no, last Saturday last Saturday katong August 17 agi mi dira no, niagi mi dira sa area Padulumi-Tagum no, nanagid dira sa may airport ang checkpoint pasulod Davao City, and then ang paggawas dito sa usa ka warehouse sa unahan pa sa KOJC. Then again mga igala, digi na to malikayan po jud no, digi na to malikayan po jud mga katambayan nga kining magduda gid ang mga po dira no. But ang na is ang rason lang gid ana gid sumala pa sa to Police Regional Office 11 is police visibility. Well, nagtrabaho raman po sila kun mga katambayan. So, well, let ako siya ato po siyang siguro dawaton kinaman dira ang airport. It's one of the main vital installation diri sa tuwa sa Davao City. So, para ang manggunan agud mga katambayan pod no, para sa kuhay in defense wala man sa pagkuan no, pero manggod kinahanglan pud nga nay police visibility dira sa gawas, although na naman tay abseyo dira mga katambayan, pero mas nindot pod na mas grabe ang police visibility nato diya sa gawas sa airport no, og sa mga direct kay syempre
panigurado po, no. But anyways, na ay explanation na no ang PRO 11 with regard sa maong kuno, especially sa pag-checkpoint kay naputoy kuno nga kuno mo do nagakanda og checkpoint tapos nakatabon daw ang no kay naka-face mask. Tapos napoy kuan po daw napoday kuan mga ni matabunan ang name patch dinhi sa to ang mga pulis, no. O nakako sa garmo nakakumo tapos naka-long firearms na uban ra nga na-issue ng bulletproof vest. So matabunan gyud ang kuan gyud ang apelyido. No, so anyways naitubag ang PRO 11 ana sa maong butang. Anyways ito paminaw no ang tigpamaba nila nga si Major Catherine de la Rey mga higala no alang sa maong pagpaklaro. Paminaw na to. Point, suppose dapat meron mobile, marked vehicle, and then my signage, and then the team should be led by an officer. And they should be in proper uniform, complete proper uniform. And then, pag mag-check, visual lang siya. Hindi pwede yung lahat ng compartment titingnan. So, basic na mag-greet, good morning, good afternoon, good evening, for courtesy yun siya. And then, checkpoint lang ito for security. Yun lang siya ang pinaka-basic. Of course, kung hindi magpa-check, and then diretso lang, pwede naming habulin. Okay. Ma'am, I'll go over on the proper wearing of proper uniform. Kasi may mga questions with regards to the non-wearing of nameplates. When are you going to not wear a nameplate? When can you say that it's proper not to wear a nameplate in the mounting or in the conduct of checkpoints? Okay, not wearing of the nameplate, depende yun siya sa instruction ng commanding officers in deploying his or her personnel. But it's supposed to be with nameplate, and then of course wearing of face mask. Kung masyado naman talagang maalikabok, prerogative mo din yun kasi you are also protecting your health. Alright, can you expound further now? Then, what is our basis in not wearing of nameplates dahil sa may KOJC? This is for clarification, ma'am. To be fair sa PNP. Okay, sige. To be fair din naman, ang mga naka-deploy din namin na naka-checkpoints din na dyan sa banda sa KOJC, hinaharas din sila ng mga members din ng KOJC. Kinukuha din yung mga pictures nila, kinukuha din yung mga names nila. So, depende na kasi sa commanding officer kung ano yung naging instruction niya during the deployment. But rest assured, nakita nyo naman yung naka-uniform, merong marked vehicle, led by an officer, hindi ang police officer ang nakadeploy dyan. Hindi totoo na yung sinasabi nila na may preso na pinalabas para kasali dun sa checkpoint. Never yung gagawin ng police kasi lahat na naman ng actions namin is according with the police operational procedures. So, kaya nga, noong una na mainit pa yung kabila, kung may mag-flag down sa inyo na for checkpoint, double check the uniform. Kasi dapat lahat pareho ang suot, even the haircut. So, ano nyo talaga na police. And then, part ng uniform namin is magdala ng firearms. Pero ito na uniform namin, hindi pwede yung firearms kasi walang pistol belt. So, hindi allowed yung sidearm. Pwede lang magdala sa bag. Pero uniform like sa RMFD, fatigue talaga yun siya. And then, yung mga na-issuehan ng bulletproof vest, sinusuot talaga nila. Kasi pag hindi nila isuot yung issued na bulletproof vest, they will be asked to explain equivalent to a disciplinary action. So, lahat ng mga may na-issuehan ng bulletproof vest,
pag during police operation, dapat suot nila yun. Pero hindi lahat meron actually sa whole PNP sa Davao Region. And then, RMFD 11, may long talaga yan sila na issue aside from the short. So, dapat dala-dala talaga nila yon. Kasi pag hindi nila dala-dala yon, question na rin yun. Bakit? Saan mo iniwan? Kasi considered ang firearm as a husband or wife. Hindi mo pwedeng iwan, especially pag on duty ka. Another administrative case pag hindi mo yung dala. So, please, understand that the firearms is part of our uniform. And hindi din namin yun siya basta-basta gagamitin in case na lang kung endanger your life namin. Kasi, meron kami sinusunod na police operational procedure. In fact, during police operations, any police operations, hindi lang sa anti-drug operations, pag nagamit namin ang baril or na-discharge, either may natamaan or wala, the RIAS will conduct automatic motu proprio investigation. Masakit yun sa ulo namin. Stressful yan siya para sa amin. So, hindi talaga kami basta-basta gagawa na ganyan. And then, ni-remind during, before deployment that we should always abide with the law, and then, yan na talaga namin yung human rights ng lahat ng tao. Alright. Ma'am, Senator De La Rosa also expressed concern over the conduct of checkpoints, particularly wearing a face mask and, the high-powered firearms, saying or describing as intimidating. How do you respond to that? Gaya yung sinabi ko kanina, we understand the sentiment of Senator Bato de la Rosa, and of course, kinonsider naman namin, so we directed the personnel deployed, hindi lang sa KOJC, sa lahat ng mga checkpoints na, except for those ay mayroong mga health problems, they should not wear face mask. Hindi lang yan sa KOJC, sa lahat ng mga checkpoints, yun na lang yung naging directive namin. And of course, patuloy pa rin kami sa aming mandato as law enforcers. Patuloy namin gagampanan ang aming mga trabaho to prevent and control crimes. Okay, may 2 questions lang. Ano pa yung naging basis natin of wearing face mask? Can you cite a particular circular number, or is it part in the Philippine National Police Manual? Wala siya sa manual, but for health considerations, kahit naman ikaw, kung 8 hours ka dyan sa daan, 8 hours mo lalang hapon ang buga ng mga sasakyan, plus the alikabok. So, for health reasons, diba? Basic lang din naman yun to protect yourself. Kasi hindi lang today ang trabaho mo, meron pang bukas at sa mga next days pa. Okay, so, wag lang sana nilang, yun ang namin, request, wag niyong bigyan ng negative impression or negative meaning. Look at the positive side. Nandun kami para magtrabaho for police visibility and crime prevention. Okay, last question for you, ma'am. You've mentioned earlier that i-intensify lang yung checkpoints nyo dun sa may KOJC. May we know the grounds or the grounds on the intensification of the checkpoints? Because we have received informations na nandoon sa loob si Kibuloy and yung mga co-accused niya. So, mga katambayan, no, ang pagpaklaro, no, explanation ni Ma'am Catherine De La Reina sa maong mga pangutana. Well, ang confident po sa mga tao, pangutana is nganong diha raman, no, of all. Sa bagay, ang ato ang mga police stations nagkakandak man pod og random checkpoints pod mga igal, no, kanang giyatawag na offline DDS. Ay amot na offline DDS wa bagya po tawag ana. Pero na ikon sa mga offline sa mga checkpoints, no. Inoon sa Davao City medyo nabawasan pod gamay, no. Ang nabawasan wala kay
ang mga kanang mga create focused crimes, no, more of akong mga report na nadadawat gikan sa Davao City Police Office more on vehicular incidents, kanang mga kuan, no, non-index crimes, no, kanang mga kuan tawag ani say tawagan ng mga katambayan kanang non-index crimes kanang implementation of special laws. Mao na siya mga igala ato ang mga ato ang kasagaran na madawatan ng mga reports gikan sa Davao City Police Office. So, in fairness pod, no, medyo pag-intensify sa maong police visibility, medyo na-deter ang kuan. But anyways, pero sa kuan sa tinud lang gid mga katambayan, no, ang murag best gyud nga kung kuno tong panahon ni General Tagum, tong siyang city director. To Iron Fortress, no, Iron City. No nga static gyud mga katambayan nga nagi kanang pag diha ra gid ka assign dili ka pwede mo libot na ay lahi nga mo libot, no, mo to'y best kuan sa kuan in terms of police visibility dinhi sa Davao City mga igala. Anyways mga igala, mata igong oras hangtod sunod puhon dinhi sa tong panag-uban sa atulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Ang ngalan sa Dibok Persa, sa DXRP Radyo Pilipinas Davao. Ako, inyo kauban, Armando Finiquito. Hangtod sunod po, daghang salamat. Mayong adlaw ka na tong tanan, mabuhay ang bagong Pilipinas.